Ayan po at kumusta na po itong aking mga naggagandahan at naggugwapuhan kong mga subscriber. Ayan. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi. Saan man po kayo sulok ng daigdig naroon ngayon ay sana po ay wala po kayong problema sa buhay. Bagkus puro swerte ang darating sa inyo. At yung kamalasan na sana darating sa inyo, doon na lang pupunta yung mga kamalasan na yan sa mga politikong mga kawatan. Ayan, at kaya ganun po ang aking introduction, yung naggagandahan at naggugwapuhan kong mga subscriber. Dahil ganito po yun eh. Meron po akong pinuntahang isang mall kahapon. At habang namimili ako ng gusto kong bilhin, abay may lumapit sa akin, Sir, ako po yung subscriber niyong mukhang kabayo. Ha? Sabi ko ganyan. Oh, bakit? Sabi ko, bakit mukhang kabayo? Ang ganda-ganda mo nga, sabi ko ganyan. Di ba nga po, sir, sabi niyo noon sa akin, ikaw mismo yung nagsabi sa akin na mukhang kabayo ako at kung gusto kong gumanda, mag-subscribe lang ako sa channel mo, gaganda ako. So ngayon, sinunod ko naman, sir, at siyempre wala namang mawawala kung pindot lang naman yung subscribe. Ay sinubukan ko. Ayun nga, nung pinindot ko yung subscribe, ay ramdam ko unti-unting nababago yung mukha ko. Dahil kayo na rin mismo nagsabi noon na mukhang kabayo ako. Ayan na. Ngayon naman kako, sabi ko mukhang prinsesa ka na. Ayun nga sir eh. At paano ba, sabi nga, paano ba natin mapigilan? Ay baka naman sumubra ang ganda ko. Yan ba totoo? Kaya po yung pong nakakapanood dito sa ating video or dito sa ating channel, kung kayo po ay mukhang kabayo rin o kahit na anong mukha kayo, kung mukhang kanggaro kayo, mukhang bayawak kayo, abay, yan na po yung katibayan na yung mukhang kabayo after makapag-subscribe dito sa Birana Live Studio TV, yan gumanda na. At ngayon siya na ngayon ang umaawat na, sir, awatin mo na. Baka naman masubrahan ako ng ganda. At hindi lang po yan eh. Sinasabi ko rin po rito na hindi lamang po yung gugwapo, hindi lang po yung gaganda. So, swertihin kayo. Dahil, doon po sa John Birana Vlogs ay magsisimula na ulit tayo. Mamaya po, alas 12 po yan, i-upload ko yung ating pre-raffle draw. At dalawa ang bubunutin natin doon sa timba na nagkakahalaga po ng 10,000 bawat isa. Pero bago po natin pag-usapan yan, at bago natin pag-usapan yung naunang nagbigay ng kanyang pangalan, kahapon, ay mamaya na po natin i-discuss yan. At i-announce ko po mamaya kung sino po yan. Dahil dito po muna tayo mag-focus. Dahil dito kasi mananawagan lang ako rito sa mga itong mga cabinet secretary itong nagplano kung papaanong dakpin, papaanong i-trap itong si President Duterte na yun nga, dinala nila agad sa dahig na walang kaano-ano, nagawan po nila ng parang kasi ang tatalino po nila. Pero ito lamang ang masabi ko sa inyo mga cabinet secretary ng aking Tito Bongbong. Kung nagawa nyo yan kay President Duterte, gawan nyo na ng paraan itong aking Tita Lisa na mapauwi dito sa atin. Yan ang sinasabi ko dahil namimiligro na po ang aking Tita Lisa. Ayaw na po niya doon mag-stay. Kaya lang talagang pinipigilan siya na makabalik dito sa atin. Yan ngayon ang inuutos ko niya sa inyo. Sa lalong madaling panahon, pauwiin nyo rin dito si Tita Lisa ko. Dahil pag hindi nyo nagawa yan, mananagot kayo sa akin. Tandaan niyo yan. Ito, di ba? Sino ba yun man nagplano na hulihin si President Duterte? Si John Beck. Itong si Anyo. Si Gibo Chodoro. Ito si, sino pa yung isa? Yun nga, si John Beck nga. Gibo Chodoro, saka, basta may iba pa. Kung nagawan nyo ng paraan yan, dahil mahuhusay kayo, gawan yung paraan
na mapauwi dito ang aking Tita Lisa. Ayan. Magkakaproblema kayo sa akin. Sabi ko na nga, tatanggalin ko kayo pag hindi nyo nagawa ng paraan dyan. Ito pa ang sisting ngayon. Naku po, mukhang komplikado yata yung mga pinaggagawa ninyo ngayon. Ito naman, Tito Bongbong ko, makinig ka sa sinasabi ko, Tito Bongbong. Dahil, baka malamang-lamang, siyempre, masama ang loob ko, na kung ano ang mangyari sa iyo, baka ang mangyari sa iyo, baka ikaw ang ipadala sa dahig doon sa kulungan ng ICC at si President Duterte ang iuwi rito. Bakit? Makinig ka sa akin, Tito Bongbong. Ito na. Dahil itong aking Tito Trump, nakakatawag-tawag ko lang kanina, ay sinasabi ko, ano ba ang problema mo at ayaw pa-uwiin ka kung Tita Lisa ko? Eh, siyempre, tinagalog ko na lang dahil nga, alam nyo naman na Amerikano yan. I-translate ko agad sa Tagalog para agad din nyo maintindihan. At ang sagot niya sa akin, pamangkin, sabing ganyan, hindi ko pakakawalan yan, tita mo rito sa Amerika, kung hindi nila pakakawalan sa ICC si Duterte. Duterte. Yan ang sinabi niya. Malaking problema ito, John Beck. Ha! Yan ang problema sa atin ngayon. Yan ang sinasabi ko. Kaya pag hindi nyo nagawan yan, sabi ko nga sa inyo, mananagot kayo sa akin. Nagsalita na itong aking Tito Donald Trump. Ano ngayon gagawin nyo? Pakawalan nyo na. Sabihin nyo na agad. Manikluhod na agad kayo. Doon sa ICC, pumunta na agad kayo doon. Bago pa mangyari na itong aking Tito Bongbong ang hulihin ng ICC at ipapalit kay Duterte. Fair enough? Yan. Hindi kasi kayo marunong mag-isip. Kung meron man kayong isip, lusaw ang utak ninyo. Hindi nyo alam yung pwedeng balikwas. Bakit ko nasabi ito? Napakalaking ko nito. Napakalaking iskandalo ito. Una, yung sinasabi ko napakalaking iskandalo, bakit pumunta si Maharlika sa Netherlands? Ayan. Sabi ko nga po, komplikado. Complicated. Kumbaga sa relasyon ay may jowa na, ginuwa pa ng iba. Yun na, sasabihin ko sa inyo. Itong pulburon video ng aking Tito Bongbong na pinalabas dyan, na naglabasan niyan sa social media. Actually, si Maharlika nagpalabas dyan. At para makasiguro siya noon na walang kakaharaping kaso si Maharlika, ay pina-authenticate niya yan. Pina-authenticate niya yan. Sabihin nyo ng bastos ako, authenticate. Diyan sa Amerika. So, ibig sabihin, lumabas sa kanilang pagsusuri na yon ay original, genuine, or talagang totoo at hindi kailanman fake yung video na pinalabas ni Maharlika. Siyempre, ikukwento ko muna yung buong istorya para makuha ninyo. Ngayon, nangyari, lumabas, authenticated. Lumabas, talagang original. Na talagang totoo. Siya mismo, ang Tito Bongbong ko. Ngayon, bakit ko sinabi na magiging complicated ito? Hindi lang sa Netherlands, kundi sa buong mundo. Ano? Dahil yun ang isa sa isusumiti nila sa ICC at sa gobyerno ng
Netherlands. Maliban doon sa ICC, doon kay President Duterte, at isa yan na katibayan na wala nang matinong pag-iisip ang aking Tito Bongbong. Pangalawa, kaya sa buong Netherlands, dahil doon sa pag-a-apply ni Harry Roque ng kanyang asylum, talagang complicated. So, once na ginawa yun, actually bukas yata, ay isasubmit na po yan, yung Polvoron video na yan. Yun ang sinasabi ko sa inyo eh. Kung ako sa inyo, makipag-ugnayan na kayo dyan, hanggat walang nangyayaring submission. Dahil kung naisubmit na yan, hindi na mababawi yan. Wala nang atrasan yan, wala nang urungan yan. Gawan nyo na ng paraan yan. Total, magagaling naman kayo. Nagawa nyo ng paraan na isakay sa aeroplano ang President Duterte. Gawa nyo ng paraan na maibalik dito para sa ganun pakawalan na rin ng aking Tito Trump itong aking Tita Lisa na ngayon ay nakahold dyan sa Amerika. Okay ba? Fair enough yung aking kwan dito? Yung aking broadcast dito? Yun po, nakakapangilabot po ito dahil buong mundo. Oras na isinumitian Harry Roque na kaya siya nagsisik ng asylum dyan sa Netherlands ay ginigipit dahil mapanggipit na itong aking Tito Bongbong. Malaking faktor yan. Kung baga, kalahati ng buhay ng Tito Bongbong ko nakasalalay dyan. Dahil ang sinasabi ko nga, malamang sa malamang, ay kukunin na rin ng ICC yan. Ipapalit kay Duterte. Yun naman ang ayaw ko mangyari. Siyempre, mahal ko yan. Tito Bongbong ko yan eh. Tito ko yan. Kahit anong mangyari, ang tingin ko yan, gwapo ang Tito Bongbong ko. Pero sisiguraduhin ko, mas gwapo ako dyan sa kanya. O Tita Lisa ko, ang 66 dyan. Sinasabi ni Maharlika na butod. Hindi naman butod yan. Huwag nyo na lang tingnan yung kanyang tiyan para hindi nyo mapatunayan na totoo yung sinasabi ni Maharlika. Yan ang sinasabi na butod daw. Siyempre, tita ko yan. Wala akong nakikita. Tita ko yan eh. Mahal ko yan eh. Yan. Napakalaking sampal sa atin ito na ang sasabihin pa lang nila ng buong mundo na ang Pilipinas ay may presidenteng, alam nyo na yan kung anong kasunod to. Anyway, bago ako mawala, ay ipakita ko lang po yung naunang sumagot nung ating pinahulaan na doon sa tinanong ko kung anong pangalan ninyo mismo. Ano yan? So, ang unang sumagot dali saan na ba yun? Tika. Ayan, ito na. Si Maria P. 20. Ayan. Maria P. 20. Aywan ko kung ano yung if-I na yan, kung anong kasunod yung if-I na yan. Yan po si Maria P. 20. Yan po yung unang sumagot. Ano? Ngayon, mayroon siyang sinasabi rito na pangalan niya na Nito J. Pediles. At sinabi pa niya from Dinagat Island. Pero hindi naman kailangan na sana yan dapat. Dahil ang sinasabi ko lang dito, pangalan lang. But anyway, maganda na rin yung kinumplito na rin. So, siya po yung unang sumagot. Itong si Maria P. 20. If I. Yan. Kita nyo
Ngayon, ito lamang, ha? Ulitin ko lang po. I-message mo yan doon sa Tareq Hassan Mirza. Okay? Tareq Hassan Mirza na messenger natin. At ilagay mo yung GCash number at saka kung sino yung nakaregister na pangalan sa GCash number. Ganun lang po yun. At pag nakita po yan, at papadalahan ka po ng 200 na pang-load. So, kaya lang po i-GCash yan dahil bahala na po kayo mag-load ng sarili niyo. So, basta po 200 yan na i-GCash sa inyo. So, ayan po at sana maliwanag yan sa inyo. Ulitin ko lang ulit para kwan. Ayan po, itong nauna. Si Maria Pay 20. Ayan, Maria Pay 20. At yan ang sinagot niya. At kasabay niyan yung pangalan na Nito J. Pidiles. Yan. So, yan po. At sana marinig mo. At alam ko naman sumusubaybay kayo. Ay di dun na lang sa Tareq Hassan Mirza. Huwag sa John Birana. Isa pa po ang gusto kong liwanagin sa inyo. Yung sagot po na binibigay kong sagot, dito po kayo sa video sumagot at hindi sa messenger. Marami po sa inyo dito sumasagot. Paano masasagot yan? Paano mababasa yan? Hindi naman binabasa yan. Kung kailan lang na mayroong kwan dito, hindi po binabasa yan. Kaya kayo, nagkakwan naman kayo pa, improve nyo naman yung utak-utak sa inyo ng kaunti, no? Ang hirap magpaliwanag eh. Kung dito kayo pinapakomment sa video ito, dito rin kayo mag-comment sa video ito. Huwag yung kung saan-saan kayo magko-comment. At isa pa, kung alam nyo naman na may mga nakapanood, may nakasagot na, huwag na kayo sumagot. Alam nyo namang may nakauna na, ang dami nang nakauna sumagot eh. Tuloy-tuloy pa rin yung sagot ninyo. Hindi talaga kayo nanonood. Ay, nako. Mario Joseph, yan po yung sinasabi ko sa inyo. Kahit anong sabihin kong suswertihin kayo mga subscriber ko, hindi kayo suswertihin kung panatilihin yung ganyan. Sa bagay, baka hindi ko subscriber ito dahil alam ko, itong mga subscriber ko, matatalino. Baka siguro itong mga naliligaw na dito nagko-comment sa messenger ng Tareq Hassan Mirza instead dito sa video, hindi ko nga siguro subscriber yan kasi ing-ing eh. Hindi ko wala akong subscriber dito na ing-ing. Lahat ng mga subscriber ko matatalino yan. Talagang organic yan. Talagang walang halong kimikal. Lahat natural. Yan po. So, kaya ko rin po sinabing masuswerte ang aking mga subscriber. Yun na nga po eh, nagpapa-raffle po tayo, namimigay po tayo ng tig 10,000 doon sa John Birana Vlogs. Kaya ko lang nilipat sa John Birana Vlogs kasi nga po dito ay hindi raw po pwede yung haluan ko ito ng mga ganyan mga raffle ito. John Birana Vlogs. Kaya po doon ko inilipat sa second account natin na John Birana Vlogs. Ayan. So, ina-announce ko naman po dito eh. Ayun. So, mamayang alas 12 ay i-upload ko po dyan yung aking pre-raffle draw. At dalawa po yung bubunutin natin sa timba na kung saan ay mananalo ng tig 10,000 pesos. Pero dito po sa aking ipinapahulaan sa inyo, yung question ko sa inyo na sasagutan ninyo na ako rin ang sumasagot, ayun po yung mga load lang po. Ayan. At least wala nakikita yung YouTube na nagra-raffle tayo rito ng timba. Load lang po. Ganoon lang po. So, talagang napakasuswerte nitong aking mga subscriber. Actually, buong pamilya nga daw niya ay nag-subscribe na kasi nga nung mapansin nila na gumaganda yung sinabihan ko mukhang kabayo, ay nagsipag-subscribe na rin po yung iba niyang mga kapamilya. At lahat daw po doon talagang nire-respeto raw siya.
sila magpamilya kasi ang gaganda nila, ang gugwapo, mga magkakamag-anak. Magmula lang yun nung nag-subscribe sila dito sa channel ko. Kasi nagtataka lang ako, sir, sabing kanyan, bakit nung nag-subscribe ako doon sa vlogger na malaking ilong, yung bang yung walang tinapik kundi si Duterte at saka si Pastor Kibuloy, bakit napapansin ko talaga nung nag-subscribe ako sa kanya, lumaki ng lumaki yung ilong ko. Oo, yan ang totoo, sir. Kaya nung kwan nga talaga eh. At talagang package yung sa iyo, all-in-one ka talaga eh. Imaginin mo nung lumaki ang ilong ko nag-subscribe, inan-subscribe ko, tapos nag-subscribe ako sa iyo. Imaginin mo yung mukhang kabayo ako dati. Tapos lumaki na nga yung ilong ko kasing laki ng vlogger ngayon. Gumanda. Oo nga, sabi ko, di naman ako makapaniwala talaga. Sabi ko na ganyan ka nakaganda. Anyway, thank you, Lord. Ganun lang po. At yung ba namang sa December, bagay malayo pa, yung ngayon pa lang, pag-uusapan natin, yung ba namang 176 years old ko na, ayaw nyo pang maniwala. So, ibig sabihin, pagka nagsalita na ako, abay, may kwan na yun. May kakaiba na yun. Nagiging totoo na yun. Tika, ha? Papakita ko lang po dito yung nako. Hindi ko pala nailipat. Nandito sa cellphone na ginagamit ko. Yung 250 years old na matanda na at labas na yung buto-buto niya. Siya 250 naman yun. Kaya ako 176 years old ko pa lang naman, bata pa. At yun nga ang ayaw maniwala ng iba. Kaya nga ngayon, hanggang ngayon, ayun, meron na naman pumipila. Kahapon lang, Diyos ko, hindi ako magkanda o gaga sa pag-entertain sa kanila dahil nga siyempre, kahit pa paano, ang lalayo raw ng mga pinanggalingan nila ay para lang makita ako at makadao pang palad, ay siyempre pinagbigyan ko na rin sila. At ayun, siyempre, wala, as usual, wala naman silang ibang dinaing kundi talagang pag nakikita raw nila ako, lalo na rito sa YouTube channel ko, abay talagang in love daw sila sa akin. So, kaya hindi man daw dapat na sila ang manligaw sa akin ay ginagawa na lang nila kasi nga yun talagang aywan ko but in love sila sa akin. Pero pinaliwanag ko po sa kanila para lang sana ma-discourage sila. Alam niyo, sabi kong ganyan, 176 years old ko na, ano baka ko ang gusto niyo sa akin? Sabi kong ganyan. Ayaw nila maniwala na 176 ko na. Ay, nung pinakitaan ko ng birth certificate na gunit-gunit, pinagdugtong-dugtong kasi gunit-gunit na, nakita nga nila 1849 yung birth certificate ko. So, ibig sabihin, naniwala na sila. At lahat ang sagot nila, hindi problema yon kung kahit na isang 1,000 years old ka na. Yun ang sabi sa akin. So sabi ko, hindi pa rin pala umubra yung strategy ko sana na sabihin yung totoong edad ko. Hindi pa rin sila nawalan ng gana. Patuloy pa rin na mas lalo raw silang nai-inlove sa akin. Sinabi ko naman sa kanila na, sabi ko, ladies, sabi ko ganyan, wala kayong mapapala sa akin. Una, yun nga, matanda na ako. Pangalawa, ay medyo sasablay na tayo doon sa pagdating doon sa kung ang iniisip ninyo ay makakadapa pa ako. Ay siguro po pwede pa, kaya lang medyo lupyat na. 176, imagine niyo yan. Tingnan si Enrile, 100 lang yan. Pero wala na, bangingi na. Paano? Puro sumpa ang inabot niyan. Puro wala na, talagang sumpa na talaga inabot yan. Tingnan nyo, 176 years old, pinipilahan ng mga manliligaw. Anyway, balik na po tayo doon sa ating main topic. Nasabi ko naman ba?
Yung mamaya sa John Birana Vlogs ay panoorin nyo, alas 12, i-upload ko yan. Okay. Yun na nga po sinasabi ko. Siguro, ngayon, magmumuni-muni na kayo ngayon. Lalo na ikaw, Tito Bongbong. Yang mga pinaggagawa ninyo kay Duterte ay mukhang panyata. Mukhang sablay. At mukhang sa inyong mukha yata yan, dadaplak yung mga pinaggagawa ninyo. Kaya bilang tito ko, ay siyempre, nandoon yung paggalang ko sa iyo. Pero hindi ko pwedeng sabihin na mas gwapo ka sa akin dahil kitang-kita naman na ako ang gwapo kaysa sa iyo. Okay? Kung ako sa inyo, doon po sa makakapanood itong video ito, hindi po, seryoso po ako dito. Anong pipiliin ninyo? Yung kayo mismo, buong gobyerno, pwersa ng gobyerno, presidente, lahat na ng mga sa Supreme Court, mga justice na yan, lahat pupunta na sa dahig at pakiusapan niyo, i-pull out niyo si Duterte, o mabubulgar yung Bolboran video. Hindi po ako nananakot dito. Unang-una, hindi kita pwedeng takutin na Tito Bongbong at unang-una, tito nga kita eh. Pero advice ko yan sa iyo. Dahil buong mundo makakaalam yan. Yang ginawa nyo kay Harry Roque. See? Pag yan ang ibinigay ni Kwan, sigurado, igagrant yan. Ngayon pa nga lang, di ba? Ngayon pa lang, hindi nyo na pwedeng kunin sa kahit na anong extradition treaty ang gagawin niyo kay Harry Roque. Hindi ibibigay na ng Netherlands sa inyo si Harry Roque. Kahit na application pa lang, yung kanyang isinumite. Ha? Hindi nyo na makukuha. So, panalo na doon si Harry Roque. Papaano ngayon? Kung isa yan sa ebidensya na ayaw ko na sa Pilipinas dahil pinag-iinitan ako. Kasi kahit naman saan kayo pumunta ng mga vlogger, kahit naman saan kayo makapanood, ang tawag sa presidente namin ay bangag. O, siyempre, masakit sa akin yun. Kasi tito kita. Pagka sinabihan kang bangag, masakit sa akin yun. Ito nga aking tita Lisa. Pagka sinasabihan ni Maharlika na butod, naku, sakit-sakit sa dibdib. Ginaganyan ko na lang yung dibdib ko. Masakit, siyempre. Unang-una, ay kahit naman nangunguna ang tiyan yan, hindi ko pa rin masasabing butod yung tita ko, kasi tita ko. Si Maharlika, yun ang nasabi niya. Kaya nga, masakit sa dibdib. Ito, ikaw naman parot. Ba itong parot na ito? Yung nakakita na ba kayo ng parot? Yung nagsasalitang ibon? Yung pagka dumadaan ka, pangit! 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 Ganon? Ganyan-ganyan to si Claire Castro. Maniwala ka sa akin pagka nag-subscribe ka dito sa channel ko. Gaganda yung boses mo. Hindi ka na magbubusis parot. Hinahamon ko lahat na makakapanood ng video ito. Itong particular na video ito, lahat ng pangit na makakapanood dito, subukan yung pindutin ang subscribe, pindutin ang bell, pindutin ang all, pindutin ang share. Pag pinindot nyo lahat yan, pag natulog kayo ngayon, pag gising nyo, kung ang mukha nyo parang mukhang buaya o ano man yan, o bayawak, paggising nyo, napakaganda nyo na. Napakagwapo nyo na. At malabang pa. Isa sa mga araw na ito, pag ikaw ay nag-subscribe dito sa Birana Live Studio TV, at saka doon sa John Birana Vlogs, ay baka isa ka pa sa mabubunot doon sa tig 10,000 piso. At hindi lang yan. Dahil pagka na-reach natin dito sa Birana Live Studio TV, yung 150,000 subscriber, grand prize ang ibibigay kong premyo. Magkano? 1.5 million. Yan. Kaya sabi ko sa inyo,
Dito labang sa channel na ito, pwede at nandito yung posibilidad na maging milyonaryo kayo. At doon naman sa inyong itsura, hindi lang posibilidad at sigurado na yan. Kahit pa itaga nyo yan sa ulo ni Bato de la Rosa, 100% itong sinasabi ko na kapag kapinindot mo ang subscribe, mababago yung itsura mo kung ikaw man ay mukhang kabayo, mukhang kambing, mukhang aso, magiging mukhang tao ka. Yan ang igagarantiya ko sa inyo. Sabihin nyo sa akin na sinungaling ako pagka hindi nangyari yon. At sinisigurado ko rin na lahat ng mga subscriber, wala na akong pangit na subscriber. Lahat ng pumindot ng subscribe, lahat yan, gumanda na, gumawa po na. Tanungin nyo. Kaya sabi nga doon sa yung mukhang, mukhang kabayo na yun na nung nakita ko maganda na. Kaya ang ginagawa nga raw niya, yung lahat daw yung mga pangit, nilalapitan niya, na sinasabi raw na, binubulungan daw niya na, kung gusto niyo maging magandang kagaya ko, subscribe na kayo sa Birana Live Studio TV. At gaganda kayong kagaya ko. Yun na. Yun daw ang ginagawa niya. Siyempre, share your blessing, ika nga. Na-bless ka, na gumanda itsura mo, magmula sa pagiging mukhang kabayo, naging mukhang tao ka, di pinagpala ka. Hindi kagaya nitong vlogger na walang ibang ginawa kundi magtapik kay Duterte at kay Kibuloy. Ayun, natakpan na yung mukha niya ng kanyang ilong sa sobrang laki. Ganon din doon sa sigaw ng bubo, yung pala siya ang numero 1 bubo, at ngayon nga nadagdagan na ang laki-laki rin ng ilong niya, kagaya ng vlogger. Ngayon, challenge ko kayong lahat. Subscribe, pindot ang notification bell, pindot ang share, pindot ang all. Paggising mo bukas, maniwala ka sa akin, ibang-iba na ang itsura mo. So maraming salamat po at muli ko pong itinataas ang aking mga kamay sa lahat po ng aking mga subscribers na may mga problema at may mga sakit. Panginoon, ibaba mo na po sa kanila ang kanilang kagalingan. At the same time, ibaba mo na rin po yung swerte para sa kanilang lahat. Maraming salamat, Panginoon. At ano nga ba yung sinasabi ko rito pagkatapos ko magdaldal? Yan. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan.